Erika. Okay. Ngayon ba si Erika Imbang ay single o mayroon ng partner? Single na ba o single? Single ako. Ha? Pero sa 6 Life, marami akong customer. Kasi alam nyo naman, hindi ako nagsiseryoso. Pero tumitikim ako. Pero yung mga natikman ko, 3 for 100. Pagkatapos, nakita nila doon, aparador ang baho. Ang baho sa kanila, may mga kuwano, mga nitalina. Ginadala ko lang sila sa bomba, kaya ginahugasan, kaya lang to. Pero kung sa love life, siguro wai, mag-focus ko sa career ko, sa pamilya ko, kag sa akon ng mga obligasyon. Next question. Next question, Ma'am Lisel, magtanong ka. Ayan, pwede po ako magtanong na, ano ba itatanong ko kay Ma'am Erika? Kasi ako na lang magtanong sa iyo, Ma'am. Sige. Ako na lang magtanong sa iyo. Ma'am, ano ang ginamit na pangkulot sa buhok mo? Pagoda? O, sa pagoda sa una ba? Hindi ko Kasi po alam yung yung ganda ng pagoda ang sige na, tawag doon. joke lang yan, Ma'am. Magtanong ka na yung inspirasyon. Opo. Ngayon ko lang po kasi kayo nakilala, kaya hindi ko po alam kung ano itatanong ko. So, sige Sorry po. guys, sa mga hindi pa po inyo. kakilala sa akin, Ayan. ako po si Erika Imbang, ang dating kinakatakutan. Ngunit ngayon pinipilahan. Ng kolektor. Ma'am Lisel, si Erika Imbang ay sikat po na vlogger sa Bacolod. Siya po ay 2 million followers ngayon as of now. Wow, Yes. ang galing naman po. At saka sa YouTube talaga ako, sir. Dati ako sa YouTube. Magwa 1 million na rin YouTube. Ano ko, 900,000 subscribers and 32. Ang content niya naman, ma'am, is comedy. Nasa comedy siya. Content niya, comedy. Dati akong snatcher, ngayon vlogger. Ma'am Erika, kung paano po sumikat. Sisikat ka siguro sa social media, ganito lang naman yung sikreto. Love your work. Totoong tao ka. Kasi kung totoong tao ka, makikita mo sa personal ang mga followers mo, wala kang dapat explain, tanggap kanila. Ako siguro umiinom ako, minsan nagsusmoke ako, inamin ko na yan. Dati rin ako nag-addict ng time na yun, naligaw ako ng landas, pero hindi pa ako vlogger. Sabi ko, part na experience ko, naging totoo ako sa self ko, at saka family-oriented siguro yung nagustuhan ng tao sa akin. Sumikat ako bilang Erika Imbang na dahil sa, nag-enjoy ako sa ginagawa ko na parang naging normal lang sa akin ang ginagawa ko, pero yung iba nag-enjoy. Less effort, at saka kasi, sekreto lang naman doon, minahal ko talaga yung trabaho ko na wala akong iniisip na may bayad, whatever. Tapos, blessings na lang sa akin, binigay ni Lord na dumating yung point na sumikat ako, maraming nakadiscover, doon ako kumita. At saka, syempre, nagkaroon ng maraming endorsement, kaya nakapagpatayo ako ng mga bahay, nakabili ng mga sasakyan. Pero, paunti-unti na rin nauubos kasi walang ang sahod. Kaya sabi ko, ganyan talaga yan, pag breadwinner ka, wala ka maipon kasi pundar mo sa bahay, sa mga gamit. Pag wala ka na, dahil generous ka, ibibenta mo rin, dandahan para makain. That's normal. Ang importante, nakatikim. Correct? Yes. Yes, tama. Yan. Kasi tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. So, mapayo ko Ngayon, sa inyo bilang content pagbibigyan natin, habaan yung pasensya niya. yan, Paan ang pasensya. Huwag kayong magpapaadala sa mga sutsot, sa mga demonyo, sa mga toxic, mga plastic na mga tao dito. Kasi lahat na makikilala mo, totoo, yung iba mga ahas, yung iba dito mga toxic at saka user. Kahit hindi tumitira mo kang adik. Kasi, ayan, next question para sa kay Sir Bato. Okay, Boss Marlon, ikaw naman magtanong kay Erika, Boss Marlon, kasi pagtapos mong matanong si Ma'am Erika, ay pakyatin natin si Founder Jobat Vlog para makatanong din siya. Sige, ano yung maitatanong po sa ating magandang bisita na si Ma'am Erika Imbang? Hindi, bago si Sir magtanong, i-pick up line ko muna to. Sige po, Ma'am Erika. Hi, Sir Marlon. Hello. May pick up line ako sa iyo. Sige po. Energy drink ka ba? Bakit? Kasi mukha kang cobra. Yun? Ikaw naman, Sir. Wala na po yata ako tatanong. Amerika. Mabait naman ni Sir Marlon. May asawa na kayo, Sir? Meron na po. Isa lang. Ha? Isa lang po. Mamaya. Isa lang, oo. Anong ginawa mo? Tinakot mo ang pamilya? Congratulations. No? Ilang taon na kayo, Sir? Hello, Ma'am. Ano na po? 54 na po, sir.
Ma'am. 54? Yes po. Oo, wag ka sa sunod mag-share-share sa akin ha. Pinalipstick mo pa ako pagkatapos nag-share. Kuya na lang para mas okay lang yun kahit minsan nagkakasala din ang tao. Sa ganito itsura, nagsishare ka pa, sir, no? Oo, yan. Hindi naman, Okay lang yan kasi hindi na mauulit, sa Ma'am Erica. susunod na mag-share kayo pa barangay na kita ha. Hindi Okay. na mauulit. 54, congratulations. Thank you po. Magtanong ka na, Nayakapin ko sir. na lang po kayo. Baba ko para makiat po si Sir Joe Vlog. Boss Jake. Sir, bago ka bumaba, magtanong ka muna kay Erica Imbang kasi minsan lang kasi ito umakyat, minsan lang yan umakyat. Tanungin mo, ano yung gusto mong itanong, boss? Related na lang po din sa work natin. Tatanong ko po kung paano po nila na nalagpasan yung pagsubok na pinagdaanan nila nung sila po yung nalulung sa pinagbabawal na bisyo. Ano pa? Tatanong ko lang po sir kung paano po nalagpasan yung mga pagsubok niyo sa buhay nung napasok kayo sa masamang bisyo. Yun. Ayun. Siguro isang araw siguro na naging nalulung ako sa mga barkada, lumayas ako sa amin, so hindi po magandang environment ko. Kaya po ako nangangampanya ng mga tao habang may buhay may pag-asa. No? Hindi po hadlang kahirapan para umasenso. Yun po yung standard ko sa life ko. At saka sabi ko, nagkaroon ako ng goal nang nakita ko ang mga pamilya ko na naghihirap sa bundok. So ako kung saan ako pupunta. So nalagpasan ko siguro na dahil sa inuna ko yung obligasyon ko, sabi ko, kahit ka piso ayaw kong bitawan, kailangan ibili ng pagkain. So kahit ano ka pa, masama ka pa, naligaw ka man ng landas, kung marunong ka magmahal, marunong ka magsakripisyo. So sinakripisyo ko yung mga barkada ko, yung mga luho ko noon, at saka naging naging family-oriented, dinalagaan ko kapatid ko, tatay ko, nanay ko. Lahat ng mga pagsubok na yon, makakalimutan mo yon. Yung sinasabi nga nila, hindi mo kailangan magpagamot sa rehabilitation center, i-rehab mo ang sarili mo sa environment na mga dati nandoon ka, umalis ka doon. Kasi hindi pa naman huli ang lahat. So para sa akin, blessing sa akin ni Lord na kahit ganito ako, binigyan niya ako ng mas magandang pananaw sa buhay para at least kahit pa paano maging inspirasyon pa ako ng mga tulad kong bakla din, lalaki man o babae. Ang importante sa atin dito kasi ano man pananggalingan mo, ano man ang pagkatao mo, ang importante ang puso mo. So siguro nakita ni Lord na kahit ganito ako, ang laman ng puso ko para ito sa ikabubuti ng lahat. So doon pa ako kumapit at nagkaroon ng lakas ng loob at naging strong person dahil sa mga experience na hindi maganda. Normal lang talaga yun sa mga tulad ko siguro na makaranas ng gano'n kasi sa plaza ako tumira 3 years. Walang unan, walang ano. Kaya gano'n naman ako ka-generous at mahabagin sa mga taong walang bahay. Kaya ang bahay ko dito parang dami nakatira dito. Kahit sino, kahit naghirap na ako, never pa ako nagpalayas ng tao dito. Wow. Thank you, Ma'am Erica.